Close po kami nun. Siya yung kasama ko. Pumayat na po siya. Alam mo na may sakit siya. Si Louie ang naging daan para malaman ni Nanay Virgie ang tunay na kalagayan ng kanyang anak na si Marvin at marami pang Pilipino na nasa Jeddah. Marvin, si Ted to. Dito kami ngayon, kasama ko si Louie at saka mama mo. Ilan dyan ang kailangan madala sa ospital? Mga kulang 10 ganon. Ikaw mismo, ano sitwasyon mo? May sakit ka ba? Yes sir, parang 3 weeks na po ito po kasi talagang kulang po yung gamot na lang na binibigay po nila. Ano ang sabi ng lumalakad sa mga papeles nyo para makauwi kayo? Yung consulate po dito, ang sinasabi ng maghihintay lang daw kami. Sabi sir, hanggang kailan kami maghihintay? Isa lang inihiling namin. Mapapilation po ito ng paglakad ng papel namin dito. Gagawin namin ang lahat na magagawa namin dito para makarating sa gobyerno ang inyong mga hinaing at gumawa ng mabilis na kilos para kayo makauwi. So ito ngayon ng mama mo. Marvin, Alam eh. gusto ka na. Sobrang mahirap talaga. Ngayon ko nga lang nalaman yung sitwasyon ko dyan, yung totoo mo sitwasyon eh. Nandito sa loob. Mga tayo na natin, nandito sa labas. Nasa lapad lang. Binuntahan nyo. Sana makauwi na kayo. Bukod kay Marvin, nakausap din namin si Reggie Quiñones. Hello, Reggie. Gaano kalubha ang sakit mo ngayon sa balat? Halos lahat ng natawa ko meron na. Ano ba yan? Parang galis? Oo, parang gano'n sir. Ito ako makatulog sa kape. Ito ba'y napaabot mo na sa mga tao ng konsulada natin dyan? Nakita po, bibigyan akong gamot ng dalawang beses. Wala na. Kapit kayo sa Panginoon. Reggie, we'll be keeping in touch and hope sa lalo madaling panahon makabalik kayo sa bansa. Reggie, okay? Ipinakita ng Filon ngayon kina Labor Secretary Rosalinda Baldos at OWA Administrator Carmelita Dimzon ang hawak naming video. Ayon kay Secretary Baldos, may pondo ang Labor Department na nagkakahalaga ng 10 milyong piso para matugunan ang mga pangangailangan ng mga Pilipinong deportees na kasalukuyang nakakulong pa rin sa iba't ibang bansa. I immediately come out with the instruction to the Labor Office and the Welfare Office through OWA and release 10 million repatriation fund. Sa ipinakitang datos ni Administrator Dimzon, may mahigit na 700 stranded workers na galing Jeddah ang kanilang napauwi sa Pilipinas mula pa noong Hulyo hanggang Agosto ngayong taon. Bagamat meron pa raw mahigit 200 natitira sa dahilang sumasailalim pa ang mga ito sa investigasyon. Normally, yung employer would ask for yung bayad doon sa recruitment doon sa worker. No, ito ay iniwanan ng kontrata niya, kailangan siya magbayad muna sa akin. So may mga employers na mababait na nadadala sa diplomatic representations, yung iba naman talaga hindi nag-cooperate kaagad. Kaya yun ang nagtatagal bago makuha yung kanilang clearance. Naging bahagi sa inaugural speech ni Pinoy noong nakaraang Hunyo ang pag-atas sa mga sangay ng pamahalaan ang madali ang pagtugon sa mga hinaing ng mga overseas Filipino workers. Aksyon na inaasahang patungo sa matuwid na landas. Paano makikiusap ang Philippine government sa Saudi government na kung maaari bigyan ng medyo makataong tirahan, tuluyan ang mga subject for deportation? Obligasyon ho namin, taong gobyerno, na kung ano yung kailangan, ipapaabot ho natin. No? There's a way to... Diplomasya. Ano ho ba ang palisiya kapag ganyan? How do you do that without offending the host country? We operate on the basis of a one-country team concept. Diretso na po, makikipag-usap na po ang embahada with the proper Saudi Arabian government agency. Makakaasa po ang ating mga kababayan na gagawin po ng departamento yan. Tuwing eleksyon, isa sa pangunahing nakalista sa plataforma ng bawat kandidato ay ang pagtulong sa mga kababayan nating OFWs. Pero lipas na ang eleksyon, tahimik na ang mga politikong dating ipinagsisigawan ang suporta para sa mga bayaning manggagawang Pilipino. Para kay Louie, hindi niya raw ito naramdaman. Isang pagpapatunay ang video na idokumento niya
at sariling karanasan sa deportation center ng Jeddah. Ika pa ni Pinoy noong June 30 sa Luneta Grandstand, nagwakas na ang pamumunong manhid sa mga daing ng taong bayan. Pwes, magkakaalaman po tayo sa magiging aksyon at tugon ng gobyernong Aquino sa himutok ng mga Pinoy sa Jeddah Deportation Center. Bailon ngayon!